Ayan, isang mapagpalang araw po mga kasaka. So, matagal tayo nga walang upload na video. So, ayan, gusto ko siya kayong kwentuhan ah, tungkol sa bakit nga ba ah, lupa yung ating binili. So, ayan, kukwentuhan ko yung mga kasaka. Pero bago yan, update ko sa yung mga tanim namin na ayan, broccoli. So, ayan. Ano sila? So, marami tayong tanim dito na i-update mga kasaka. So, balik tayo doon. Bakit nga ba lupa yung ating naging investment sa ating pag-abroad? So, bakit ito yung naging priority nating bilhin? Okay. Siguro minsan kwento ko na yun sa mga vlogs natin. So, unang-una, kaya lupa yung binili natin kasi yan nga, hilig natin magtanim tulad nyan. Ayan, kita nyo, yan yung una, hilig nating magtanim. So ayan, kaya makikita nyo may talong tayo dyan, tapos may mga sumisibol na bagong okra. Ayan o, okra yan, okra yan, isang linya yan, okra yan. Tapos may kalapit siyang sili. Ito yung siling pang lomi. Ayan, daming bulaklak ko. Ayan, siya nakalinya rin yan. So ayan, may panibago tayong, may malaking talong. Ayan, dami. So dito naman may mga bagong lumalaki. So una nga, kaya tayo bumili ng lupa ay mahilig tayo magtanim. Pangalawa, magkaroon tayo ng food security. Kasi kung wala tayong lupa, so marahil makakapagtanim tayo sa mga container yan. Pero magiging konti lang yung tanim natin, hindi natin kayang i-supply. So dito talaga 100% ng aming gulay dito na namin nakukuha sa farm. So ayan, kaya makikita nyo iba't iba yung tanim natin. May talong, may okra, ayan. At saka meron din tayong tanim na okra sa farm 2. So at saka yung stage ng pagtatanim magkakasunod, hindi siya sabay-sabay. So ayan, makikita nyo nga, may okrang malalaki tayo doon sa kabila, may okra din tayo dito, may sili din tayo dito, nawawala na sili. Talong, sunod-sunod, may maliit, may malaki. And then dito may mas maliit pang talong. Ayan, dapat ito garden talaga eh. So sumobra yung aming pulang talong doon sa greenhouse, tinanim naman namin dito. So ayan, may sili na naman din, panibago. Tapos may mas malaking sili doon. So ganun, tanim lang ng tanim. Lahat yung mga gulay natin, prutas, dito na natin ma-harvest. Pipino, ayan, pipino. Ang sitaw natin, napakaganda, may bunga na. Ayan, makita nyo, may mga nakalawit na. Ayan, ayan, dami ng bunga mga kasaka. Ayan, ang haba. Siguro mga 2 days pwede na to, or baka nga bukas pwede na yan eh. Ayan o, yung malalaki na. So ayan o, kita nyo, gaganda ng ating sitaw. Dahil bulaklak nyan, tsaka maliliit na bunga. Ayan. So ayan. And then bukod doon, talagang tanim lang ng tanim. Ayan o, may meron tayong pulang lettuce, yung ating tira-tira ng mga uod na cabbages. So hindi ba natin nalilipat yun. So na-harvest na yung mga lettuce natin doon, tsaka mga pechay, yung mustasa na tira. Kasi may mga tanim tayong talong. So para hindi tayo nawawala ng supply. At ang sosobra dyan, mabebenta natin mga kasaka. Tapos yung mga gantong mga space, bali may talong dyan mga kasaka. Ayan, may talong dito sa part na to. Dito, okra. Ito, okra din to. Kasabay ito nung unang pinakita natin. Ayan, okra yan. Ayan, sibol na. Mga sibol na yan. Tapos dito may maliit na, yun pa. Siguro napalalim lang yung ano nito. Tanim, ayan o. Mga bago pa lang. Pero yung iba, sprouted na. Ayan, sprouted na to. Tapos, lahat, tinatanim natin mga kasaka. Yung mga bunga yung ating
ah, kamatis. Makikita nyo yan mga kasaka, pakita ko sa inyo. At makikita nyo na nasa ilalim kasi yan, malalaki bunga nyan, malalaki na, may maliliit and then may bulaklak. So yan, makikita nyo na pag tayo mahilig magtanim, siguro darating ang araw ay ha-harvest din tayo. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Tingnan nyo yan, may sili. Ito yung mga malalaki nating sili, yung mga kasaka. Ayan. So ayan, may mga talong malalaki. So hindi tayo mawawalan ng supply. Pagkain lang natin ay mapoprovide na. Kaya iba-ibang tanim. So ano nga tinatawag nga intercropping. So tayo ang tawag yan bukod sa intercropping ay nagkakaroon tayo ng ng relay cropping. So yan dapat ang practice. Ayan, katulad to kamatis. So dati kasi nakatanim dito ay talong. So nag-relay tayo ng nag-intercrop tayo ng itong okra. Tapos ayan, may kamatis na mumunga na. Ayan. So napakaganda. Ayan. Kita niyo yung bunga. Ayan, green na green. Ayan. So talagang hindi ka magugutom. So ay practice talaga namin dito na magkaroon ng iba-ibang tanim para yun na yung aming magiging pagkain din. Hindi na kami bibilang mamahalang gulay ngayon mga kasaka. Ang ampalaya 100 pesos per kilo, ang talong 80 per kilo, sitaw 65 per kilo, mustasa pechay 80 pesos per kilo. Ayan. Sitaw nga ay 65. Imagine, yun yung nasasave mo everyday kung mahilig ka sa gulay. Ayan. So sa farm 2 marami din tayong tanim doon. Ayan, may patola nga pala, yung patola yun mga kasaka. Ayan, yung nasa puno yun, tsaka yun nasa gilid na yung patola yun. Dami rin natin na-harvest din na patola ng panggulay. So sa farm 2 may patola kami doon, yung dating tanim na sitaw, patola nakatanim doon, gumagapang na. So may sili, talong. Ayan, yun yung tanim natin doon. So yun mga kasaka, ito lang yung ating gustong i-update kung bakit ba gusto natin o kung bakit ba binili natin ay lupa sa kinita natin o naipon natin sa pag-abroad. Ayun lang. So eto, nagbubunga ngayon kasi nga tumataas yung value ng property, at the same time nagagamit nating taniman at kumikita, nag-generate ng income. Ayun, kaya yun ang binili natin, lupa. Napakaganda. Ayan o. Kung wala pa akong update sa inyo dun sa mga tanim nating okra sa farm 2, siguro mas mataas pa dito sa talong na to. Bali mga ganyan dito ko na dami nang ipinoproduce na bunga. Ayun mga kasaka, ganito na lang yung video. At kung nagustuhan nyo, pahingi po ako ng like. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. My name is Joey Albert Bueno, ang inyong kasaka at kasakasama tungo sa maunlad na agrikultura. Keep safe po. God bless mga kasaka.